Hindi lamang ang Maynila ang nakasaksi sa makasaysayang EDSA Revolution. Naging bahagi din nito ang lungsod ng Baguio kung saan ilang pagkilos din ang isinagawa bilang suporta kay dating Pangulong Cory Aquino. Ang kwento niya, alamin natin mula sa aming kasama si Jade Miguel. Naging saksi ang sambayan ng Pilipino sa makasaysayang people power na nangyari Pebrero taong 1986. Ang Epifanio de los Santos Avenue sa Maynila o mas kilala dati sa tawag na Highway 54 ay ang lugar kung saan nangyari ang pinakamapayapang pagkilos laban sa rehimeng Marcos. Kung ang Maynila ay mas kilala bilang lugar kung saan nangyari ang makasaysayang People Power Revolution, dito sa Baguio ang hindi alam ng nakararami ay nagkaroon din ng ilang protesta ng mga civic leaders at ilang aktivista laban sa diktadoryang Marcos. Ang Baguio ay naging bahagi rin ng kasaysayan noong EDSA Revolution. Sa isang dokumentaryo na ginawa ng kilalang filmmaker na si Kidlat Tahimik, inipon niya ang samot-saring footages na nangyari sa Baguio noong naturang panahon. Ang dokumentaryo na nagsimula ring diary na pinamagatang Bakit Yellow ang Middle ng Bahaghari ay nagsilbing regalo ni Tahimik kay Presidente Cory Aquino. Makikita sa dokumentaryo ang ilang pagkilos sa mga partikular na lugar sa Baguio kung saan nagtipon-tipon ang mga civic leaders at aktivista para patalsikin sa pwesto ang isang diktador. Noong 2 ng Enero 1986, bumisita si Cory sa Baguio upang mangampanya para sa nalalapit na snap elections. Makikita ang buhos ng suporta ng tao sa byuda ng matinding kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos na si Benigno Aquino. Hanggang sa sumapit na ang snap elections noong 7 ng Pebrero kung saan nagkaroon umano ng pandaraya at kaguluhan sa kung sino ang tunay na nagwagi sa eleksyon para sa pagka-presidente. Sumapit ang ika-20 ng Pebrero, nag-alab ang galit ng mga tao nang makita ang mga militar na ipinadala ni Marcos na nagkalat sa Baguio pati na rin sa naganap na news blackout kinabukasan. Isa ang Session Road sa mga pinangyarihan ng makasaysayang pangyayari kung saan isang platoon ng mga sundalo ang pumunta sa Baguio galing pa ng Cordillera bilang pagpapahayag ng suporta kay Cory. Sa Camp Dangwa naman, hinikayat ng mga kababaihang kabinang sa Baguio Ladies Golf Society ang puwersang militar ni Marcos na huwag atakihin ang Baguio Cathedral. Pagsapit ng 25 ng Pebrero, bumuhos palalo ang suporta ng mga tao sa kanilang pagpunta sa Baguio Cathedral na siyang pumaligid sa mga sundalo. Nagsayaw ang mga tao bilang hudyat ng kanilang mapayapang pagsuporta sa sigaw ng mga tao, ang muling makamit ang demokrasya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.